Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Samahan po natin ang tatay, ang lingkod ng Diyos sa huling kapanahonang ito bilang end-time apostle that was mandated by the Lord to build him a living like Jesus church. In the book of Luke, chapter 10, verse 4. Siya po yung may pamagat na concentration, determination, and possession. And I quote our Lord Jesus Christ, and He said to you, Luke 10:4, carry neither money bag, knapsack, nor sandals, and greet no one along the road. So ang konteksto po nito ay tinawag niya po ang mga alagad at binigyan niya po sila ng specific instruction. At yun po ay magligtas. Ihayag ang kanyang buhay. Ipakilala siya sa lahat. At sabihin sa lahat na dumating na ang kaharian ng Diyos. At siya po ay nagbigay po ng paalala na sa inyong paghayo ay dalhin ninyo ang inyong pagtitiwala sa akin. At yun po rin kung bakit hindi niya pinapagdala ang bawat alagad ng money bag, ng knapsack, at ng sandals. Dahil pinapaunawaan niya po sa lahat na hindi po natin responsibilidad na buhayin yung ating mga sarili. Ulitin ko po ha. Hindi po natin responsibilidad na buhayin yung ating mga sarili. Hindi natin responsibilidad o obligasyon na tulungang buhayin yung ating mga sarili. Hindi natin responsibilidad at obligasyon na paghirapang buhayin yung ating mga sarili. Hindi natin responsibilidad na mag-alala sa mga pangangailangan. Responsibilidad niya po yun. Wala po siyang isinugong mga anak niya, mga lingkod niya at mga hinirang niya na ginutom niya, pinabayaan niya. At naging kaawa-awa at katawa-tawa sa mata po ng sangkatauhan. Ipinangako niya na lahat ang isinusugo niya ay hindi niya papabayaan. Natungkulin niya, and I want you to listen carefully, natungkulin niya natugunan ang lahat ng ating pangangailangan sa lahat ng bahagi ng ating mga buhay. Hanggang sa matapos natin ang tungkuling na atang sa atin. Ang tangi po nating responsibility ay gawin yung inatang niya sa atin. Gampanan ang tungkuling ipinapaabot niya sa atin. Ang tangi nating responsibilidad ay tiyakin na yung inuutos niya sa atin na hindi lang natin alam, kundi ito'y ating ginaganap kaagad. Na atin pong responsibilidad ay ikabuhay ang katotohanan ng ating pagkahirang, ng pananahan niya sa atin, at yung ipinapagawa niya sa atin. Hindi natin problema ang usapin ng pangangailangan. It is His responsibility. And our responsibility is to obey. Quickly, with full speed, immediately, and unceasingly. At siya po yung nagpatuloy ang sabi niya, as you go, greet no one on the road. Sa inyong paghayo, sa inyong pag-abot ng mga kaluluwa, paglilitas ng inyong mga bayan, ng inyong mga barangay, ng inyong bansa at ng buong mundo, greet no one on the street. Ano pong ibig niyang sabihin? Masama po ba ang tayo po ay maging palakaibigan? Masama po bang bumati? Of course, kung kukunin po natin ang buong kabuuan ng aral ng Lord sa Bible, ay makikita natin na hindi yun ang ibig niyang sabihin. So kung magkaganon, ano po yung kanyang ipinapaabot? Bakit ayaw niyang sa ating pong paghayo ay bumati tayo kung kani-kanino, makipag-usap sa mga taong makakasalubong natin sa daan at makipag-Facebook sa ating mga kaibigan, kapatiran, kakilala, kamag-anak lang hindi nararapat at hindi kailangan. So ano pong reason? Ayaw niya po ng distraction. Ayaw niya po ng abala sa pinagagawa niya po sa atin. You must take that by heart. You must understand that. Ayaw niya. Gusto po niya na yung ating buong puso't isip ay ilagay natin sa tungkuling inatang sa atin. Why is that?
Gusto niya pong ipaunawa sa inyo kung gaano kahalaga ang oras. Ituturo niya po sa atin kung gaano kaimportanteng maintindihan natin kung gaano natin papahalagahan ang oras dahil siya po ay tumatakbo. At pag siya po ay nasayang, hindi na po siya babalik pa. At alam po ng Panginoong Jesucristo na pag tayo po ay naging careless, naging complacent, naging irresponsible, ay tiyak at sigurado na yung tungkuling inatang niya sa atin ay hindi natin matatapos. And He don't want that to happen. So He said, don't greet anyone on the road. What is He talking about? He's saying, I want your full concentration. Now, what is concentration? What is concentration? Concentration means you're so focused that you give all your full and complete attention. Your complete and full attention, heart and mind, to the task sa tungkuling inatang niya sa inyo. Concentration, you do not pay any attention to every other unrelated thought, idea, feeling that is nothing to do with the task we receive from Him. Concentration, you do not pay attention to every other unrelated thought, issue, ideas, feeling, concern that is nothing to do with the task He gave to you. Concentration, you do one thing at a time. Ano po yung one thing na yun? Ayun po yung inuutos niyang gawin natin. Greet no one on the street. Greet no one along the road. I firmly believe na napakarami po mga anak ng Diyos, sinirang ng Diyos, pinili. Mga lingkod ng Diyos na naglingkod sa Diyos. Na hindi po natapos ang kalooban ng Ama. Ang iba po ay nalihis pa, iba po ay na-misled pa, iba po ay na-deceive pa, at iba po ay totally talagang lost. Ang reason po kasi ay hindi nila sinusunod yung utos ni Jesus. Hindi nila ibinigay ang kanilang full concentration sa utos. Hindi nila sineryoso yung pinapaabot ng Panginoon. It's like the same thing na narinig namin to, nagsulat ako, naka-attend ako, nakadalo ko, nalaman ko to. So hanggang doon na lang. Hindi sineryoso at sinapuso at sinabi na paglabas ko rito, kung ano ay inutos ng Diyos, gagawin ko kaagad. Yun po yung problem. Kaya kung inyo pong pag-aaralan, and I will be so specific in this matter, kung inyo pong pag-aaralan, dalawa lamang pong klase ng persona ang ginamit ng Lord at ng mga apostle para pagkunan po ng ehemplo. Ang number one, si Jesus. Ang ikalawa, ang mga apostle. As Paul said, imitate me as I imitate Christ. 1 Corinthians 11:1. At ang reason po kung bakit dalawa lang, sapagkat ang Panginoon at ang mga apostol ay naintindihan, ikinabuhay ang katotohanan ng ipinapaabot ko sa inyong lahat. And throughout the Old and New Testament, yung mga sumunod pong hinirang ng Diyos, ay hindi po nakalakad doon. At dito makikita po natin kung gaano po kalaki ang mithiin ng Panginoon. By revelation, by example, with patience and long suffering, na siguruhin na yung tungkuling inatang sa atin ay hindi lang natin narinig na intindihan, kundi ating isinapuso at isinagawa kaagad. Ang isa po sa pinakamalaking obstacle sa move ng Diyos at dakilang bagay na gustong gawin ng Diyos kasama na yung mahirap bilanging pagpapala sa bawat isa ay ang salitang delay. You must believe me. Wala akong nabasa sa Bible na nabuhay
sa kabagalan ang nagbigay ng karangalan sa Diyos. Believe me, wala akong nabasa kahit isa. And believe me, na wala akong nabasa sa Bible, lalo na sa New Testament, na nabuhay sa kabagalan, na naranasan ang lahat ng kapuspusan ng buhay ng Panginoon at lahat ng kapuspusan ng biyayang nais ng Panginoon ibigay sa lahat. Believe me, wala akong nabasa sa Bible, especially in the New Testament, na may nabuhay sa kabagalan sa pagsunod ang kinalugdan ng Ama ng tuloy-tuloy. Ganyan po ka-worse yung kabagalan sa pagsunod. At kung meron po kayong itatanong kung sino po ang naluluwalhati sa kabagalan po ng bawat isa sa pagsunod, and of course, walang iba kundi yung dyablo. Yun po yung gustong-gusto niya. At yun nga reason ba't niya tayo inuupos dinidisturb, dinidistract, para i-delay tayo. At pag nakita ng dyablo na tayo mismo ay complacent, at yun na yung nature natin, at yun na yung ating pagiging responsible, at kahit tala siya, ay tayo mismo yung nagdi-delay ng utos ng Diyos, and then tawan-tawa po siya kasi wala na siyang pagod. So meaning to say, nagsimula lang po siya, tayo po yung nagpatuloy. At yan po ang reason kung bakit sa dami na nag-exist na churches, movement, coalition, fellowship sa bansang ito at buong mundo, kahit hindi pa ako, at tayong lahat ipinapanganak, ay very rare na narinig po natin ang statement na ito ang mga anak ko at iglesyang kinalulugdan ko. Very rare. At isang reason po yan kung bakit kinakailangang pagtayo siya ng Living Like Jesus Church upang yung kahiyang ginawa ng church nung nakalipas na mga panahon at kabagalan sa pagsunod ay burahin at palitan ng katotohanan ito ang talagang uri ng paglilingkod, pananampalataya, bunga ng pag-ibig sa aking hinahanap ko. Kaya kung inyo pong pag-aaralan ng statement ng Panginoon, huwag kayong magdala ng manibag, ng knapsack, ng sandal, ng material na bagay. Ang ibig niya pong sabihin ay ito. Kasi itong mga bagay na ito ang isang harang kung bakit marami ay hindi sumusunod sa aking kaagad. Itong mga pangangailangan to. That is itong reason kung bakit sinasabi ng Panginoon in Matthew 6:25 hanggang 34 na kung yung mga ibon pinakakain niya, pagkatapos kayo papabayaan niya. Ang problema lang po sa church at sa bawat isa, we hear it but we don't understand it. Yun po yung problem. Bigyan ko po kayong halimbawa. Sa pangkasalukuyan, ay marami po nag-aantay ng glory. Akala po nila nang sila po ay nangaral ng salitang revival, maraming taong umaten, at sila po umiyak, sila po napuspos, at sila po gumaling, natamo na po nila yung revival. No, it is not so. I'm not saying mali po yun. I'm not saying na hindi siya sa Diyos. I'm not saying that. What I'm saying, they are wrong in understanding na sila po'y nakarating na roon sa salitang revival. It is not so. Na naunawaan na po nila para sa kanila na yung glory, tinanggap na nila. It is not so. It is a long way to go. And you must believe me. The Holy Spirit taught me well and clear ng lahat ng bagay na hidden noon. Pero ngayon po ay kinukonvey niya sa atin with clarity. And to be honest, maging marami po sa atin mga anak, kahit lagi kayong puspos, ay hindi niyo pa natatanggap yung buong kapuspusan ng sinasabi ni Jesus. Sa John 17:22, the same glory, the same unlimited glory, the same unlimited presence, the same unlimited power na dala-dala niya, ay hindi niyo pa nararanasan yun. Ang reason kasi, hindi pa po tayo dumadating doon sa perfect love sa Kanya na in-express sa pamamagitan ng perfect obedience. And I will show you the scripture. Join me please in the book of Ephesians. Ephesians chapter 3, verse 17. That Christ may dwell in your hearts through faith. That you, being rooted and grounded in love. Say that, love. Let me hear you. Louder.
Verse 18, now listen. May be able what? To comprehend with all the saints. Now watch this and listen. What is the width, the length, the depth, and the height? 19, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. So ano naintindihan nyo rito, mga anak, mga minamahal? Binanggit po rito ang fullness of God. Pero ang sabi po ng apostol, na ito ay dumadating lang sa atin pag naintindihan natin yung lalim, yung lawak, yung haba, yung taas ng pag-ibig ni Kristo. So ang ibig pong sabihin, kinakailangan yung perfect love ni Jesus, yung lalim nito, yung luwang, yung taas, yung haba, ay siyang klase ng pag-ibig na nag-ooperate sa atin. At pag ito po'y naging pamumuhay natin, at yun ang sinasabi ng Panginoon in Matthew 5:48, be ye perfect, therefore, as your heavenly Father in heaven is perfect. And He's talking about perfect love to our enemies. Na pag nagugutom daw sila, pakainin natin, painumin natin, kinakars tayo, i-bless natin, inaaway tayo, huwag tayong gumanti ng masama sa ginagawa nila. So when we walk in love, and then we are displaying to all that we have attained perfection. Because love is the mark of our what? Perfection. At kung pag-aaralan niyo po, ang lahat po ng martyrdom na dinanas po ng mga apostle, sila po sa gitna ng kamatayan na hindi nagkasala. Ang nakita po ng mga killer nila ay ang perfect love ni Christ sa kanila. Kaya nga sinasabi ko, marami sa inyo ang sinayang. Sa church, sa bansang ito, buong mundo, sinayang ang pribilehyo maging kagaya ng Panginoong Jesucristo dahil pag tayo po'y nasaktan, na pagwikaan na correct na disiplina, na ako sana walang kasalanan, imbis na tayo po'y magpatawad kaagad, na ihemplo ni Kristo, ang ginagawa po natin ay naghihinanakit. Nagtatampo. At na-miss po natin yung privilege na maging kagaya ng Panginoon at mag-ooperate sa perfect love, so we will be filled with all the fullness of God. For the more we walk in love and we operate in His perfect love, the more the fullness of God will chase us. It will overshadow us. Kaya, ang sabi rito, to know the love of Christ that passes knowledge, kasi, yung love po sa marami, ano lang, head knowledge, teaching, preaching, theology, explanation, meaning. It is not a life to live. It is not a love manifested. It is not a love in action. It is not a love expressed. And when the Holy Spirit taught me this truth the other day, ibinalik niya po ako nung nakalipas ng early years ko. Ipinakita niya po sa akin kung bakit sa gitna ng persecution dinanas ko, nag-operate ako sa love kung gaano katindi yung pagdalaw niya sa akin na almost ako po ay nararapture sa communion. Personal sa kanya. At yung po pala ang response niya. Pag nag-operate tayo sa perfect love na dala-dala niya, then He will fill us with all the fullness of God. Taas po yung dalawang kamay ng kausap ko rito. At yan pong ibig kong sabihin, sa sinasabi ko kanina na akala nila, nagturo sila ng revival, dumating Holy Spirit, may gumaling, may tumanggap They already attain what they are teaching and expecting. No, not at all. Ang tinanggap po nila ay initial, but it is a long way to go. Now, to strengthen this revelation, join me please in the book of 1 John. Verse 7 up to 17. Beloved, let us love one another. Why love one another?
Why not hate one another, slander one another, accuse one another, gossip one another, reject one another, betray one another? Why love one another? And the answer is this: Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. So pag tayo raw po'y nabubuhay sa pag-ibig, yun daw po'y tanda na tayo po ay born of God at experientially speaking ay kilala ang Diyos. At ito raw po ay sign na tayo raw po ay nasa Diyos at mga anak ng Diyos. Bakit po yung mga antichrist, yung false prophet, yung mga spokesman ni Satan, walang pag-ibig? Kasi wala sila sa Diyos. Iba yung magulang nila. The Lord don't want you to be like Jesus next day or next week or next month. He wants it now. Ang nakalagay rito, like Jesus. Hindi nakalagay rito ay be like Jesus. Like Jesus. At para maintindihan niyo pa po si Tate ng malalim at malinaw, kung ito po ay buto ng mangustin. So nung nakalipas na mga panahon, yung buto ng mangustin, tinanim ko sa inyo. At yun po yung teaching ng be like Jesus. Yun yung teaching ng living like Jesus. Do you understand that? At lumipas na po ang mga panahon at sa pangkasalukuyan, yung pong buto, hindi na po siya buto. Mangustin na siya. Bunga na siya. Noon, teaching siya. Buto siya. Lumipas na yung panahon na siya po yung naitanim. At dumating na po ang panahon ngayon na yung pong butong itinanim ay prutas ng mangustin. Kaya ako ang Diyos po ang ating tatanungin, hindi na po buto ng teaching ng living like Jesus ang nakikita niya sa inyo. Yung bunga na. Kasi matagal na natanim yung buto eh. Sabi ko matagal lang natanim. At wala po sa principle ng Diyos na yung buto ng Word of God, yung infallible Word of God, sa tagal ng panahon na hindi mamumunga. Siya po yung butong hindi pwedeng patayin kasi incorruptible siya. Hindi siya subject sa decay and corruption. At siya po yung mamumunga sa takdang panahon. Ito na po siya. Kaya nga ang nakalagay sa likod ay hindi be like Jesus, like Jesus. Now let us go on. Verse 8. He who does not love does not know God, for God is love. He who does not love does not know God, for God is love. 9. In this the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Sino daw po yung living love ng God the Father na nagmanifest sa mundong ito? Sino? Na nahayag sa atin? Sino? Ang God the Son, ang Panginoong Jesucristo. Upang lang sa ganun ay mabuhay tayo para sa Kanya. Tigil po tayo. Yung salitang mabuhay tayo para sa Kanya ay napakasimpleng intindihin. Kung ang Diyos po'y pag-ibig, amen. At siya'y nakatira sa atin, so tayo dapat ay pag-ibig. At di tayo pag-ibig lang lingguhan, buwanan, taunan kung ayaw sa nangyari sa atin ang lahat ng bagay. Ano man ang sitwasyon, ano man ang pangyari, we are. At yan ay sign na we are living for Him and not for ourselves. Now let us move on. 10. And this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. 11. Beloved,
if God so loved us, we also ought to love one another. Amen. Ay tatay, ay di ang daming inggitan sa body of Christ. Yung mga nasa Bible, yung mga bishop, naiinggit sa Living Like Jesus Church, sa teaching, sa revelation, sa experience, sa blessing, sa glory, sa perfection. Anong masasabi mo ron? They don't know God. Yes, they receive God, but they don't know the one they receive. At naiintindihan niyo na po ngayon kung gaano kalaking problema yung hinaharap ng church kung walang apostol na kagaya ni tatay nagpapaliwanag. Hindi na matatamo ang fullness ng glory ng Diyos. Kaya mag-ayuno sila at mag-prayer ng 40 days and 40 days and 40 days and parisyal at tuloy-tuloy, hindi nila maa-attain yan. God will wait hanggang makaintindi sila that they must live His life. And to live like Jesus is to live and to walk in love. 12. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us. Pag nagmamahalan daw po tayo, ang Diyos daw po'y nananahan sa atin. At walang maniniwala ang Diyos nakatira sa iyo kung hindi ka nabubuhay sa pag-ibig. Hindi po ba nakakalungkot yan, mga kapatiran sa iba't ibang fellowship? Pareha sila ng fellowship na kinakaaniban. Pag lumipat yung isang congregation doon sa isang chapter, kasama niya sa fellowship yun, nag-aaway yung dalawang pastor. Yung sinasabi ng Bible, they don't know God. Isang fellowship yung inaaniban nila, nung napunta yung may kaya doon sa kabilang chapter, ka-fellowship din niya, yung pareha silang pangalan, nagagalit yung naiwanan dito kasi napunta yung may kaya doon at doon napunta yung support na wala sa kanya. Nagagalit siya at tinaawa niya yung kapatiran. Sabi ni Jesus, you have to love one another. Nakita niyo immaturity yan? Pagkatapos luhod ng luhod, pas ng pas, pray ng pray, Lord, glory, glory, Holy Spirit invasion, Lord, Lord, the fullness of your glory, daksa, Lord, John 17:22, sinabi mo to, Lord, Lord, Lord. Walang masama sa sinabi natin. Yung problema, yung understanding mo, wala ka sa position to receive the daksa. Ay, sinasabi ko kaninang may tinatanggap kayo, pero hindi kayo pare-pares ng tinatanggap. Depende yan kung paano kayo mabuhay kagaya ng Panginoon at lumakad sa pag-ibig, anuman ang sitwasyon, lalo na pagpangit, dapat you are walking in love. Ano po ang concern namin ng Holy Spirit sa teaching na to? Ano po yung concern namin? Huwag niyo po ma-miss yung glory. Kaya nakakatanggap yung marami sa inyo, lagi kayong puspos. Pag nandito si tatay, si nanay, bibiyaya ko sa mga chapters natin. Pero pag alis namin, Diyos ko, ganito natin to ilagay. Pag nagkikita-kita tayo, saan man tayo, makita here in abroad, lahat kayo tupang-tupa. Pero, itutuloy ko pa ba? Alam nyo na. Pag alis namin, tuparaw ka na. Ano yung tuparaw? Tupa ka, minsan tamaraw. You see that? You know, nung tinuro sa akin ito ng Holy Spirit, I wept a lot. I cried. And I said, Lord, forgive us for missing this truth. Hindi niyo pa natatanggap ang buong apos-pusan, mga anak. Ng the same anointing na nasa Lord. Ito, pwede kayong tumawa. Sabi ng isang bishop, inawa niya yung kapatirang bishop sa isang fellowship nila. Sabi niya, okay ka naman, limipad ko, iniwan mo yung pera rito. Ba't kayo tumatawa? Ang problema, pati pera dinala O paano ngayon yung pambili namin ng bangko? O paano ngayon yung mga pamasahe namin, yung mga ayuda na yan? Napunta na sa kanya lahat, ako yung nag-alaga rito ng ilang buwan, ikaw dumating ka lang rito, tapos kinuha mo hindi iyo. Tapos sabihin mo, magkakapatid tayo. Galit ako sa iyo. Tapos sasabihin niya pa sa pulpito, mabuti na yung honest. Para justified na galit siya. Sabi niya, ganon ha? Pababa na yung glory, balik uli sa langit. Hindi niyo yun. Sabi mo sa katabi mo,
Dapat, ang mga anak ng Diyos, hindi nag-aawayan sa tupa eh. Wala naman tayong tupang pag-aari kahit isa. Kayo may pag-aari. Ako wala. Sa Lord lahat. Kaya nga sabi ko, pag sinabi ni Lord na iwan ko to, kung sino sa inyo yung qualified pumalit, wala kayong problema ni nanay. We will go whenever the Lord send us. So, hindi naman namin to eh. Hindi ko alam maintindihan yung maraming bisya patpatos sa iba't ibang fellowship, kapito ko eh. Sabi ng isa, ba't ako alis dito? Eh pag may birthday kami, lagi naglilit yung baboy kongregasyon. Akin yung batok, akin yung tenga, akin yung paa, akin yung bituka. Eh, sa lilipatan ko, baka bake lang nandun doon. Eh, tanyo, hinahabol niya provision. Hindi niya alam, kung susunod siya, alis siya dyan, ipapalit na sa kanya, baboy na mo. Hindi basta baboy. Baboy na mo. Diba, ito alis dito. Hindi dito yung comfort. Hindi dito yung kasaganaan. Hindi dito yung biyaya. Hindi dito lahat. O doon. Magsisimula naman ako lang bago. You see that? Ayun po yung malaking problema. Let me say this to all. This last great move of God is all about Jesus, period. Ulitin ko ha. This last great move of God is all about Jesus. Hindi po movement, coalition, teaching, o sino man sa Bible, it's all about Jesus. The full manifestation of the fullness of Christ's life, power, glory, character, word, works, ways, ministry, and miracles. It's all about Jesus. Huwag po natin kakalimutan yan. Huwag natin kakalimutan yan. Yan ang personal, specific work ng Holy Spirit. According to Jesus in John 16:13. Na pag dumating ang Holy Spirit, ang trabaho niya ay i-exalt, i-magnify, i-reveal si Jesus. At lahat ng teaching niya ay buhayin sa atin. Ipaunawa, ipaliwanag sa atin. Alam niyo, ang Bible School, maganda sana ako, mga nagtuturo ng mga apostle. We go beyond knowledge. Ano naging problema ng mga Bible School here in abroad? Puro theology. Now, in respect to everybody, tama naman po yung ilang theology, pero hindi naman nagbabago ng buhay yun. Walang Bartimeo yung bulag ang nakakakita roon, walang pilay na nakakalakad doon, walang binging nakakarinig. So to make the long story short, si Jesus po ay hindi nakikita. Kaya kung pag-aaral niyo nung dumating ang Panginoon sa mundong ito, ang tinayo niya po ay Living Like Jesus Church, hindi movement, hindi coalition, hindi religion, hindi po Bible School. Hindi ako against sa Bible School kaya ang teacher, apostle. At it is school of the Spirit. Pero kung hindi, sayang po yung pagkatayo niya. Ayun ang sabi ng Bible nating lahat eh. Kaya nga hindi mawin ang buong mundo eh. Kasi nga yung buong kapuspusan ng buhay ng Lord ay hindi makita. Kaya so dangerous na puspusin sila ng Holy Spirit sa kanyang sakdal na pagpupuspos. Malibang maunawaan ng lahat na ang pagdating niya is to reveal Jesus. Hindi yung coalition, movement, theology, fellowship, denomination, but Jesus Christ, the Son of God. Bakit siya? Siya yung Savior eh. He's the way, the truth, and the life, and no one will come to the Father without Him. Sino magpapagaling sa may sakit? Siya ang healer. Sino pagkukunan lahat ng peace? Siya po yung Prince of Peace. Sino magbibigay ng Diyos sa lahat? Siya po yung fullness of joy. Sino magbibigay ng strength sa lahat? Siya po yung ating supernatural strength. Sino yung magiging immunity, immortality, defense ng lahat? Siya po yung ating shield. Without Christ, we can do nothing. It's all about Christ. Hindi niya napansin, buhay na buhay yung kantang rito. Buhay na buhay yung kanta. Narinig ko lang kanina. And I was led by the Holy Spirit. Ito po ay ipakanta. Anong sabi? Anong sabi sa kanta? Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself.
So ito na po yung buong kapuspusan ni Jesus. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. This is more than baptism in the Holy Spirit. Late na po yung ganong teaching. This is the revelation of the fullness of the Son of God. The fullness of His life, power, glory, wisdom, might, strength, peace, joy, authority, words, works, ways, ministry, and miracles. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magandang maintindihan, wala kang pag-aari rito kahit isa. Kasi hanggang may pag-aari ka pa rito, hindi mo makukuha ang buong pag-aari ng Diyos. Hindi niya napansin sa blessing, hindi pare-pares ang blessing ng iba. Yung iba nauna sa isa, pero mas maliit blessing niya. Ito bago, mas marami. Kasi binigay niya lahat eh. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. Has been perfected in us. So pag nabuhay po tayo sa pag-ibig at pagmamahalan sa bawat isa, yung pag-ibig niya po sa atin nagiging sakdal. At ito po ang kailangan ng mundo. Yung madama ang pag-ibig ng Diyos. Hindi naman nila kilala ang Diyos, hindi nakikita. Kaya nga ayaw nilang sumamba sa Diyos pag walang ribulto. Kasi hindi nakikita ang Diyos. Pero may ipuprove natin ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay pag-ibig, hindi sa pamamagitan ng salitang love, at meaning ng love in the Greek, kundi sa pamamagitan ng pamumuhay na puno ng pag-ibig. Kapag nakita nilang tayo nagmamahal sa kanila, masasabi nila, ang Diyos ay sumasa kanila because God is what? Love. Pag tayong tumigil, manalangin at mag-ayun, Jesus is our shield. Malapit na pong marating ng church ang kalayaan. Malapit na. At pag tayo po'y nagtipon-tipon sa mga susunod pa, hindi lang pagkatapos dito, mag-pray kayong haharap sa amin ng Lord at tatayo ka sa pulpito rito na naman pong lugar na makakarinig kayo na maraming bagay na hindi nyo narinig noon. At mag-pray kayong maintindihan nyo siya lahat. Ibindi, ipapaliwanag ko siya ng unti-unti, dahan-dahan. At di ako magpapaliwanag na walang kasulatan. Lahat ay sususugan ko para matamo ninyo ang katotohanan. In this world, you are like Jesus. Not tomorrow, not next week, not next month, but now. 13. By this we know that we abide in Him, and He is in us, because He has given us of His Spirit. 14. And we have seen and testified that the Father has sent the Son as Savior of the world. Sino po ang nag-attest dito sa atin? Ang God the Holy Spirit. Sino po nagre-reveal kay Jesus? Ang God the Holy Spirit. 15. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him and He in God. Ito, gustong-gusto ko po itong 16 na ito eh. Either NIV, yung translation ng Bible nyo, o New King James Version, o New Living Testament. Maganda po ang meaning nito. Verse 16. And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and He who abides in love abides in God, and God in Him. Praise God. Amen. Sa simpleng Tagalog, dito natin naintindihan at pinaniwalaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At siya na nabubuhay, nananahan sa pag-ibig, ay nananahan, nabubuhay sa Diyos. Wow! So, ito po ang simpleng tanong. Ano po ang basihan para masabi natin tayo po'y nabubuhay para sa Diyos? Yung magaling ka mag-English? Yung may movement at may coalition ka? Yung dami mo librong nabasa at dami mong kinopyang reel na kanta roon kung kani-kanino at maraming teaching kung kani-kanino? Yun po ba ang basis? Isa lang po ang sinasabi rito.
Pag-ibig. You walk in love, you live in love, you manifest the love of God. Yun po ang sign na nabubuhay ka para kay Kristo. Ikaw ay nananahanan sa Diyos at ang Diyos ay nananahanan sa iyo. So, ang ibig sabihin, inseparable kayong dalawa. Praise God. Magtaas po tayo ng dalawang kamay. Now, let us go deeper. Ano po ang susi para mapuspos po tayo ng buong kapuspusan ng Diyos? Sangayon sa Ephesians 3:17 to 19, ano po ang susi? Kailangan alam po natin kung gaano kalalim, kalawak, kataas, kaluwang ang pag-ibig ni Kristo. Kailangan doon tayo mag-operate. At pag tayo po'y nabuhay sa lalim, lawak, taas, haba ng pag-ibig ni Kristo, tayo po'y mapupuspos ng buong kapuspusan ng Diyos. Eh, sino-sino po ba'y nakarating po dito sa lalim, taas, luwang, haba ng pag-ibig ni Kristo? Si Stephen. Siya po'y binabato. Bago siya malagutan ng hiningang, sabi niya, Lord, huwag mong singilin ang kasalanan ng mga taong ito. Tumulad po siya sa ehemplo ni Jesus. Eh ngayon, nakakalungkot, yung kaaway ng pastora, si pastor. Yung kaaway ni pastor, si pastura. Yung kaaway ni pastor, si bishop. Yung kaaway ni bishop, si pastor. Tapos tatayo sila sa pulpito. Receive the power. Sabi nila, what power? Where is the power? Power to repent. Ang ngiti marami rito. Alam niyo, pag hindi nakita ang Panginoon sa church, walang maliligtas. Believe me. At ito po ay warning sa mga pastor, ha? Pag nauubos ang kawan, kahit masipag ka, isa lang ang tanda, pangit ang ehemplo mo. Natitisod sila sa iyo. Hindi na nakita ang buhay ni Jesus sa iyo. Pero kahit bago ka pa lang, kulang ka sa galing ng English, kulang ka sa pinag-aralan, kulang ka sa kariktan, kulang ka ng maraming bagay. Pero kinabuhay mo ang Panginoon. Kahit mali-mali, yung pronouncement mo ng mga chapter at verses sa pulpito, dadami ka. Dahil ang basihan ng Lord ay isa lang. Hindi yung talino mo, hindi kung ano ka, o ano meron ka, kundi si Kristo ang kinabuhay mo. He is the way, the truth, and the life. So malinaw na sa ating mga anak, kung gaano kalaking suffering yung dinanas ng church na siya po may gawa. Eh kung noon pa pinamuhay ng church si Jesus, di matagal na naligtas ang Pilipinas at buong mundo. Eh ngayon, ang daming movement, coalition, fellowship, denomination, yan na lahat ng technology. Eh lalong umatras ang church. At ayoko pong isipin na yung konting tinanggap nilang portion ng Holy Spirit, eh idisip sila ni Satan, they got it all. Yun po yung concern kong malaki. Tingnan mo yung ibinigay mo Amerikano na nakalipas, paano lumakad yung anak mong pastor? Sabi niya, hindi sila bagay. Ay barong na lang, pwedeng pupili tayo, pero yung, ito, pwede ito, pero yung mga, may mga design, hindi bagay pa. Kasi pag lumakad sila, receive. Hindihan niyo yun? So, now let us go deeper. Are you ready? Ano po ang susi for us to be filled with all the fullness of God? Love. Not just love. Dapat alam natin yung lalim, lawak, haba, luwang ng pag-ibig ni Jesus. Ay sabihin, walang limit yun. The width, the length, the height, the depth of the love of Christ. Walang limit. Now, Isaiah 11 verse 2. The Spirit of the Lord shall rest upon him.
Who is the Spirit of the Lord? God the Holy Spirit. Shall rest upon him. That is the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. So ito pong wisdom laging natatalakay. Yung understanding laging natatalakay. Yung counsel laging natatalakay. Yung might laging natatalakay. Yung knowledge laging natatalakay. Pero yung fear of the Lord, madalang. At hindi makukumpleto ang pananaan ng kasakdalan ng kapuspusan ng Diyos Espiritu Santo sa bawat isa ng walang spirit of fear. Ano po ang ibig sabihin ng the fear of the Lord? It means love, respect, honor. Ito po ba ay sumasang-ayon doon sa sinasabi ko concerning Ephesians 3:17 hanggang 19? Gaano po kamahal ni Jesus ang God the Father? Gaano? Sobra. Na hindi niya magawang sumaway kahit ang kapalit ay buhay niya. At isang reason yan kung bakit ang anointing niya according to John 3:33 and 34, Hebrew 1:9, John 17:22, Luke 4:18, Acts 10:38 ay immeasurable o walang sukat. Do you agree na lahat ng binanggit ko about the spirit of wisdom, understanding, counsel, and might, and knowledge ay natatalakay sa church? Pero yung pinakalas na almost foundation ng lahat, yung the fear of the Lord, ay hindi. If you have the fear of the Lord, so meaning to say, you love the Lord so much, hindi ka po pwedeng sumuway. Dahil sa laki ng pag-ibig mo sa Kanya, may takot kang sumuway. Dahil ayaw mong saktan ang puso ng minamahal mo. Na kahit buhay mo, ibibigay mo. Sa laki ng pag-ibig mo sa Kanya. So meaning to say, pag ang pag-ibig mo sa Kanya ay napakalaki, malaki ang takot mo na palungkutin siya. Lahat ng gagawin mo ay yung magpapaligaya sa Kanya. Ayun po yung ehemplo ni Jesus. Now, Hebrew 1:9. You have love, righteousness, and hated lawlessness. Sa ibang translation, iniquity. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness more. Sa ibang translation, above all than your companions or brothers. Bakit po yung anointing ng Lord ay walang measure? Dahil mahal niya ang righteousness. Naunawaan niya na ang karakter ng Diyos ay righteous. God is righteous. At dahil mahal niya ang Diyos, mahal niya ang righteousness. At kung ano yung nature ng Diyos, kinabuhay niya. Kaya naman ang amay na lugod sa Kanya, kaya lahat ng kapuspusan ay ibinigay sa Kanya. At yan ang reason kung bakit wala pang ministry ang Lord, hindi pa siya nagpa-function sa office niya, baptism pa lang sa Jordan River in Matthew 3:13-17, ang langit ay bumukas at nagsalita ang God the Father, pagkatapos ay mapuspos ng Holy Spirit ng walang sukat, at ang sabi, ito yung aking bugtong na anak na aking kinalulugdan. Dahil nilakaran ng Lord ang first commandment. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Hindi niya po itinuro lang yan. Nilakaran niya. At yan ang reason kung bakit sinasabi niya, nung sinabi ng mga alagad nung siya nasa templo, ang magulang mo at mga kapatid ay nandito sa labas, hinahanap ka. And Jesus said, sino aking magulang at kapatid? Hindi ba sila na gumaganap ng kalooban ng Ama?
Kasi nasabi niya, sa laki ng pag-ibig niya sa God the Father, mas supreme sa kanya ang will ng God the Father kaysa rito sa mga taong ito. At wag nating kakalimutan na siya nag-transfigure in Luke 9:28 to 35. Hindi sa kalagayan bilang Diyos, kundi sa kalagayan bilang tao. Kasi kung siya po yung nasa kalagayan bilang Diyos, hindi niya na kailangan mag-transfigure kasi normal na po sa Diyos yung nagniningning at nagliliwanag. At kasabay po na kanyang transfiguration, muli nagsalita ang God the Father, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." Yun na yung buong kapuspusan ng Diyos na sumasa sa Kanya. At ito ang 7 Spirits of the Lord. Ang number 7 ay completion, perfection, nothing missing, nothing lacking. Ay nag-rise up sa Kanyang buong katauhan. Nag-manifest. Kaya pag tayo nabuhay sa pag-ibig, at yun ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay perfect. It's more than a teaching. It's more than a meaning. It is a person, an expression, put in action. Yung glorying nasa Panginoon sa Kanyang kasakdalan ay isa sa atin. At lahat ng klaseng himalang ginawa niya, lahat, parehas lang, ay gagawin natin. Nang ganong kadali at alang hirap. For the glory of God. Alam nyo, sa EDSA, grabe himala. Amazed na amazed ako. Sobrang amazed ako. For the past 38 years, diyan ako lumaki. Pero sa EDSA, konting salita ako, yung bulag, nakakakita, bingi nakakarinig. Tapos sa mga biyahe sa bawat labas ng bansa, sa buong Pilipinas, sabi ko, Lord, ganun lang kadali. Ayan na mga miracle. And the Lord spoke to me and said, hindi mo ba naaalala? Hindi ka tumatayo rito malibang sa gabi't madaling araw ay nagwiwiping ka. And the more I cry through my spirit, as in leading you, your heart is being broken, nababasag. At yung pagbabasag na yan ay nagmamanifest ng compassion ko. At yun yung key upang lahat ng miracle ay nagaganap ng ganong kadali. Sabihin, yung brokenness ng puso ay sign na yung pag-ibig ng Diyos nagwo-work out. Kasi pag kinuha niyo yung meaning talaga ng prayer sa Mark 12:30-31, ang unang meaning nun, when it comes to God, is intimacy. Yung ikalawang prayer, pagdating po doon sa ating neighbors, and that is Mark 12:31, ang ibig sabihin nun ay ano? Intercession. That is love in action. Kaya yung mission of love ni nanay talagang hindi pwedeng hindi ka iiyak. Kasi talaga ang nagmamanifest dun yung love ng Lord. Hindi lang tayo nagbibigay ng good for the sake na kailangang magbigay kasi siya ay nagugutom. Hindi ko naranasan yung ganong bagay. Ang nangyari sa amin nanay talagang umiiyak kami. Kasi yung nagmamanifest una sa lahat, hindi yung goods, yung love ng Lord para sa mga tao. At yung expression ay minanifest sa pamamagitan ng pagbibigay ng goods. Kaya sabi ng mga tao, ang dami nagpunta rito, pero ibang-iba kayo, umiiyak kami rito, gumaling kami, guminhawa kami. Nakatanggap din naman kami ng goods, pero hindi namin naranasan yung nangyari rito. Ibang-iba kayo. And what is the divine difference? Love in action. Nag-ooperate yung love. Kaya nung bumiyahe si nanay, nung huling biyahe, nagpunta to ng Marinduque, grabe iyak ko. Di ba? Nagsasakyan. Pagod na yan, puyat. Ako nasa Singapore. Tapos sumakay ng barko. Dumating na Marinduque. Ilang oras tulog. Tapos ang sumunod na araw, ito na. Umiyak ako lang gusto. At ba't ako umiyak? Kitang-kita ko po yung love ng Lord. Dala-dala ni nanay. It breaks my heart and I weep. Kaya pag bumibiyahe po tayo, hindi pwedeng hindi nyo ma-recognize yan eh. It is more than giving goods, money, rice. Una sa lahat, ang ibinigay natin, pag-ibig ng Diyos. Na pumaloob doon sa goods. And prior giving that goods to anybody, to everybody, to anyone where they are, yung bumiyahe lang tayong malayo, yan ay pagpapakita how much we love them. Ay kitang-kita ko yung glory ng Diyos na nakabalot sa kanilang sasakyan, doon sa barko, hanggang magsibaba ang lahat, hanggang sa gawain. Sabi ko, God is with them.
To be honest, yun ang gusto kong panoorin palagi, mga ganon. Kasi magwiwiping ka ron eh. Yung compassion sa heart mo, lalong lalaki, lalong tataas. Alam nyo, for the glory of God, I have to say this. Marami pong atake tatay, left and right, front and back. Ito pong usapin natin sa labas, maliit na bagay lang to para sa akin eh. Sa akin, it is not an issue at all. Pero, believe me, sa dami ng itinapon ni Satanas na pirit dart sa harap ko, likod, kaliwa, kanan, almost every day, Facebook here and there. Siguro nagugulat kayo kasi yung ngayon lang narinig. And that is the truth. Wala akong naramdamang anumang galing sa sinaman. Ang naramdaman ko, awa. In fact, believe me, hindi ako na-disturb. Parang wala lang. And I am thinking, sabi ko, Lord, have I reached the width, the length, the depth, the height of your love? Kasi wala na ako naramdaman. Ang nararamdaman ko, joy, awa, habag. Galit ako doon sa kasalanan ginawa, pero grabing awa ako doon sa gumawa. At yan yung natutuhan ko sa loob ng early years ko kung bakit lagi kong puspus ng puspus ng puspus. Walang araw, walang oras, walang lugar. Kahit saan ako pumunta, hinahabol ako ng glory. Dahil yan ang sabi niya eh. Pag yung lalim, lawak, haba, luwang ng pag-ibig ng Lord ay kinabuhay mo, you will be filled with all the fullness of God. All the fullness of God. Amen. Kaya yung pagpapatawad, buhay yan. Ngayon, masaya tayo rito. But believe me, sa susunod na araw, baka pag uwi nyo lang nyo, matitest na naman yung karakter nyo. Kaya ngayon pa lang, pag nagsiuwi kayo, papabaunan ko kayo ng 1,000,000 forgiveness. Amen. At mas maganda kung meron kang kinakasamaan ng loob. Eh, ikaw na yung makap, ikaw na yung lumapit. Huwag mo munang intayin. Kagaya ng mga Pariseo nagsasabing, tsura niya lang. Siya humingi ng tawad. Siya may kasalanan. Sabi kung ayaw niya ba? Bahala siya. Huwag ganun. Sabi sa katabi mo, huwag ganun. Ikaw na yung lumapit. Ikaw na yung umakap. Parang wala. At huwag mo lang talakayin pa yung ginawa niyang pangit at masama. Kasi pag ginagawa mo yun, lalo ka lang sumasama ang loob. Lalong lumalalim yung sugat mo at pinakikita mong ayaw mo mag-mature, gusto mo laging immature. Eh tatay, ayaw niyang humingi ng tawad. Hindi mo kailangang intay humingi siya ng tawad. Yung lahat ng pumatay sa Lord, walang humingi ng tawad kahit isa. Ang Lord ang nagsalitang patawarin mo sila, Ama. Akuin mo yung tungkulin mo. At pag ginawa mo, you will be filled with all the fullness of God. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pag nabuhay ka sa pag-ibig, araw-araw, magliliwanag ka sa glory. Amen. Actually, maging po sa pangangailangan, alam niyo kung bakit dinidelay ng Lord yung mga sagot sa mga prayer ninyo at niya kagad ibinibigay ang blessing? Dinidevelop niya kayo. Una, yung faith nyo, yung love, yung patience. So meaning to say, yung fruit of the Spirit, yung character ng Lord, gusto niyang i-perfect sa inyo. At pag narating nyo na yung kalagayan ng Panginoon sa buhay, isang salita lang, boom! Answers prayer ka. Amen. So, balik po tayo sa Isaiah. Bakit daw po yung anointing ng Lord ay sobra-sobra kaysa sa mga prophet at mga apostles at sa mga kapatiran? Dahil minahal daw niya ang righteousness. Maliwanag po ba yon? Ano po ang righteousness? Isa po siya sa moral attributes ng Diyos.
Ano po ba yung moral attributes ng Diyos? Number 1, God is love. God is righteous. God is faithful. God is merciful. And God is holy. Now watch this. The spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Isaiah 11:2, verse 3. His delight is in the fear of the Lord. Sipin niyo yun. Yung delight daw po, kaligayahan ng Panginoon doon sa fear of the Lord. Ang kaligayahan daw po ng Panginoon, yung kanya raw pong mitiin, yung kanya raw pong nasa doon sa mahalin ang Diyos. Paligayahin ang Diyos. Sundin ang Diyos. Irespeto ang Diyos. Paglingkuran ang Diyos. Pag pinag-aralan niyo ang buhay ng Lord, wala kayong mababasa kahit isa na siya po'y nagbigay ng panon sa kanyang needs. Wala kayong mababasa. Hindi niyo mababasa dyan sa Bible kahit isa. And I will contend for that kahit sinang man of God sa ibabaw ng lupa. Ngayon, bukas sa isang buwan, saan kami magkita, I will stick to my teaching. Wala kayong mababasa kahit isa sa Bible na ang Lord ay humingi ng needs sa God the Father para sa sarili. Wala kayong mababasa. Umikot ang buhay ng Lord sa dalawang bagay. To fulfill the first and the second commandment. And no commandment is greater than that. That is the greatest of all. Now, let us move on. His delight is in the fear of the Lord. And he shall not judge by the sight of his eyes, nor decide by the hearing of his ears, but with righteousness he shall judge the poor, and decide with equity for the meek of the earth. He shall strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall slay the wicked. Now, listen to this, verse 5. Righteousness shall be the belt of his loins, and faithfulness the belt of his ways. Ulitin natin, ha? Hindi raw po siya hatol sa pamamagitan ng nakikita niya. Hindi siya hatol sa pamamagitan ng naririnig niya. Kundi siya raw po ay hatol sa isang matuwid na paghatol. At siya po ay hahatol na dala po ang kaamuan, ang patas na paghatol. Sabihin, hindi po siya nabubuhay lang para humatol sa nakikita niyang panlabas at narinig niya sinasabi ng sino man. Alinsulot sa isang matuwid na paghatol. Yun ang uri ng paghatol niya. Isang patas, matuwid na paghatol. Na dala-dala ang kaamuan. Naintindihan niyo po ako. Dala-dala ang karakter ng Diyos. At yun daw pong righteousness ay belt ng kanyang loins at ang faithfulness ay belt ng kanyang ways. Pinagsama. Kaya kung pag-aaralan yung teaching na, especially po sa Book of John, napakaganda ng Book of John pag naintindihan nyo. Yung confrontation ng Lord sa mga Pariseo, sa mga scribe, sa Sanhedrin, sa high priest, sinasabi ng Lord yung righteous judgment. Almost he condemned their hypocrisy. Kasi itong binanggit ko, hindi sila humahatol ng matuwid. Ang paghatol nila, puro bias. Alinsunod sa kanilang denomination, theology, feeling, position, at favoritism. But the Lord said, it is wrong. You misrepresent God. And He represents God correctly. Now, Matthew 10, verse 32. Therefore Jesus said, whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, him I will also deny before my Father who is in heaven. So taas po dito yung dalawang kamay na nakarinig po ng teaching na ito po ang ginamit na ang sinasabi po nila, pag hindi mo isinyer ang Lord sa mga tao, ay nagkasala ka at siya iyong tinalikuran, itinakwil, at itatalikurin ka rin niya at itatakwil sa harap ng amang sumasalangit at ng kanyang mga angel. Sino po yung nakarinig sa inyo ng teaching nang wala pa kayo kay tatay ng turong ito? So, marami sa inyo.
Alam niyo yung teaching na yon, magandang pakinggan, pero hindi po yun ang ibig sabihin ni Jesus. Hindi po yun ang ibig niyang sabihin. It goes beyond that. Now, let us move on. Ang tinutukoy niya po ritong mga tao ay hindi po yung mga unbeliever na dapat mong share, hindi mo sinisharean. It's more than that. Let us go on. Verse 34. Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but as word. Ito na, 35. For I have come to set a man against his father, a daughter against his mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's enemies will be those of his own household. Sino po ang tinutukoy ng Lord? Na pag siya po ikinahiya sa harap ng mga tao, sino pong tao? Yung kanyang family. At ano po ang pinapag-awayan po kadalasan ng pamilya? Hindi po reliyon. Si Jesus. Si Jesus. At bakit po yung mga magulang natin, mga nakakatanda sa atin at nakakabata sa atin, nagagalit sa nakakatanda, nagagalit sa nakakabata, ginagamitan ng authority ng mga magulang, yung mga anak at yung mga anak na may ginagamitan ng rebellion, yung mga magulang. So nagkakaroon ng division. Ano po ang ugat ng lahat ng pag-aaway na ito? Love. Bakit po nagagalit yung mga magulang? Kasi napunta yung pag-ibig ng mga anak kay Jesus ng higit sa kanila. At bakit nagagalit yung mga anak sa mga magulang? Kasi napunta yung pag-ibig ng mga magulang kay Jesus ng higit sa kanila. At bakit nagagalit yung asawang lalaki sa asawang babae? Kasi yung pag-ibig ng bawat isa napunta sa Lord at nabawasan sa bawat isa. Yun po ang issue. Yun po ang tamang interpretation dito. Maliwanag po ba ito? Now, ito po, mabigat ito. Verse 37, Jesus said, He who loves father or mother more than me is not worthy of me. Kaya may sabi niyan, ha? And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Ito po ang problema sa pamilya. Yung pag-ibig kay Jesus. Gusto po ng mga magulang yung pag-ibig mapunta sa kanila. Gusto ng mga anak mapunta sa kanila. Maraming mga magulang ayaw nila yung mga anak maglingkod sa Diyos. Gusto sila yung paglingkuran. Maraming mga anak ayaw mga magulang. Ayaw payagan ng mga magulang maglingkod sa Diyos. Gusto sila ang paglingkuran. And Jesus said, pag minahal nyo ng higit, pag minahal nyo ang inyong ama't ina ng higit sa akin, hindi kayo karapat-dapat sa akin. At pag minahal nyo ang inyong mga anak na lalaki at babae nang higit sa akin, hindi kayo karapat-dapat sa akin. Tapos gusto po ng church ngayon ng rapture kaagad. At sila po'y aalis na kasi nakaranas sila ng revival. Paano to? Tatay Apostol, sigurado ka bang si Jesus ang nagtuturo? Oo, kulay pula eh. At kahit hindi siya kulay pula, basta nasa Bible, si Jesus pa rin yun. Kasi salita niya yun. See that? Bakit hindi po nakapaglingkod ang marami sa Diyos ng totoo? Ayaw ng boyfriend. Ayaw ng girlfriend. Ano po ang jealousy ng bawat isa? Atensyon, panahon. Nakalimutan ng lahat na kung wala ang Diyos, wala silang lahat sa mundong to. Kaya kung meron po mga anak na tinatawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya, dapat yung mga magulang tuwan-tuwa. Sinusuportahan ng mga anak, tinataran over sa Panginoon. At wag magsalita ng pangit at malit, walang mag-uupos. At wag siya magpapasagasa. Amen. Wag siyang tatalon sa tulay. At wag siya magbibigti. Dapat ibigay niya yung anak niya ng may kagalakan. Dapat kagaya siya ni Abraham. Naunawaan ni Abraham na si Isaac ay galing sa Diyos ang may-ari. Ang Diyos, kaya nung hiningi, ibinalik niya. Naintindihan niyo ba ang lahat? At naunawaan ba ng mga bishop at mga parapit sa buong mundo, past and present? At kung meron pa sa susunod na panahon,
na kaming lahat walang sariling ministeryo rito, lahat ay kanya. At pag hiningi niya yung iniwan niya sa amin, normal lang ibalik sa kanya. O hindi niya lang unawain yung sinasabi kong pag sinabi, Lord, iiwan ko to kahit mamaya iiwan ko. Kasi kanya to Bakit ko ipapaglaban ng isang bagay na hindi akin? Especially kung humingi yung talagang may-ari. Hindi ba napakaganda kung lahat na nasa Bible ganito? Di maraming maliligtas. Walang kapito ko sa posisyon, tapos hindi ka pa qualified. Inindihan niyo yan. Naunawa kaya ito na maraming bishop at pastor na hindi sila may-ari ng full-time. Nang pribilehiyo lang ng bawat isa ay nagkaroon ka ng bahagi sa mandate. At napagkatiwalaan ka. Pero hindi ikaw ang may-ari. Naunawaan ba ng mga chairman na pag sinusugo ka ay hindi ka sinusugo dyan dahil ikaw may-ari at ikaw yung pinakasikat at ikaw ang nasa otoridad at posisyon? Kundi nandiyan ka dahil napagkatiwalaan ka at tungkulin mong asikasuhin yung ipinagkatiwala sa na may kaamuan at kababaang loob. Naunawaan kaya ng lahat ng mga intercessor sa buong body of Christ, sa buong mundo, na hindi dahil sa pananalangin mo kung bakit nagkaganito ang lahat, kundi dahil nagkaroon ng Diyos ng awa sa iyo na binigyan nga ng kabigatan para makapanalangin. Ay kung hindi ka susunod kahit mawala kay, hahanap siya ng iba. Naintindihan kaya ng lahat ito. Kung sa unawaan ko damdamin ng lahat, napamahal ka sa kanila, napamahal sila sa iyo. Lahat tayo may damdamin, naintindihan ko yan. Pero pagdating sa pag-ibig sa Lord, we have to surrender every feeling. We have to let it go. Naalala ko po isa nating anak na babae ng Diyos. Kagaya nyo. So, yung mga magulang niya, mga kapatid niya, buong pamilya niya, ayaw siyang mag-full time maglingkod. Lahat ng paraan ginawa para pigilin siya. So, ang kagandahan po sa kanya, marunong siyang tumalon sa pader. Amen? So, nakalabas po siya ng pader. Para lang ipagpatuloy yung paglilingkod sa Lord. Hindi maunawaan ng mga magulang niya ang katotohanan to. Ang dating, siya po ay nagre-rebelde. Kung sino nagturo sa kanya ng mali, dapat panagutin. Na bakit daw pinag-aaway yung mga pamilya? Pwede naman yung anak niya ay huwag mag-full time, pwede naman maglingkod habang may asawa, may anak, nagtatrabaho at nagninegosyo. So, hindi mo masisi yung magulang kasi talaga yung understanding ng lahat Maintindihan mo lang naman ang lahat ng pag nagpakalalim ka sa Panginoon at yung salita niya sineryoso mo. At pinaniwalaan mong totoo kahit ayaw ng pakiramdam mo. So, siya po ay naiuwi sa kanila. At pinalibutan po siya ng kanyang pamilya, pati po yung mga trabahador nila, siya po ay pinalahod sa harap po ng lahat ng ito. At pinarenounce po sa kanya yung lahat po ng teaching na tinanggap niya. Pinarenounce sa kanya yung lahat po ng pag-ibig sa Lord na para sa kanila hindi naman karapat-dapat at hindi dapat. So grabe pong persecution, tormentation, yung dinanas niya. Buti kung yung pamilya nila ay maliit lang, ay malaki. Tapos mga tauhan ay marami. At habang sila po yung nagsasalitang i-renounce mo ang Diyos na yan, ang pag-ibig na yung kay Kristo, yung mga teaching na tinanggap mo, kung sino yung nagturo na, i-renounce mo lahat yan. Ngayon din, i-renounce mo, bilisan mo para buo tayo at wala tayong gulo sa pamilya. Habang sinasabi po sa kanya yung tormented, kaliwa, kanan, harap at likod, yung kanyang isip. Ang sagot niya, hindi ko i-renounce si Jesus. Kahit anong mangyari, mananatili ako sa Panginoon. Yun ang karapat-dapat kay Jesus. Yan ang nangyari, tatay. Siyempre, kung sino yung pumili sa Panginoon, hindi siya yung nanalo. So ngayon, yung buong family niya, suportado siya. At nagulat pa yung kanyang pamilya kasi, siya, ang dami na napuntahang mga bansa na wala naman silang ginastos. Yung mga kapatid, mayayaman sila, malalaki negosyo, kilalang mga tao, hindi nakapaglibot ng nalibot niya. Pag pinili mo ang Panginoon, hindi ka mapapahiya. Kaya ako sinasabi ko sa lahat, kung meron kayong balak
o pa siyang huwag magsipag-asawa, hindi dahil magra-rapture na. Maling dahilan yun. Kung wala kayong balak mag-asawa at nagpasya kayong huwag mag-asawa, hindi dahil may edad na kayo. At wala nang nanliligaw pa sa inyo, maling dahilan yun. Dapat isa lang, kung ba't ayaw mo na mag-asawa? Kasi mahal mo si Jesus. Ayaw mo may kahati ang puso niya sa iyo. Yun ang tamang dahilan. Kasi, gagawin mo lang scapegoat yung rapture. Ayoko na mag-asawa kasi 1 taon na lang. Baka bukas bumabaan doon. Ano pang ma-enjoy ko sa pag-aasawa? Maling motibo. May edad na ako. Ba't pa ako mag-aasawa? Hindi na. Siguro kung bata pa ako, maling motibo. Dapat isa lang ang reason, mahal mo ang Lord. Maligaya ka sa Kanya. At ayaw mo yung pag-ibig mo sa Kanya, mabawasan. At yung atensyon ibibigay mo sa Kanya, mapunta sa iba. Yun dapat ang dahilan. Alam niyo, na isang araw, kinausap ako, sabi ng Lord sa akin, bakit marami kong anak nagbibigay sa akin pero hindi ko mabilis na gusto? Alam niyo, marami na akong tinurong pagbibigay. Lahat ay revelation galing sa Kanya. But this one make me cry. It shake my whole being. Sabi niya, anak, marami nagbibigay sa akin pero hindi ko mabilis na gusto. Alam mo anong dahilan? Ang pagbibigay nila ay hindi bunga ng malaking pag-ibig sa akin. At isa rin po reason niya kung bakit nagbibigay tayo kahit alam natin siyang may-ari ng lahat. Maraming pangangailangan sa ministry, ang dwelling place, ang TV at iba pa. Hindi po tayo sumusunod ng gusto. Alam niyo kung ano pong issue ng lahat? Siya lang talaga gaano mo kamahal si Jesus. Alam niyo kung bakit si Abraham ay ginawang father of many nations? No, almost yung story niya hanggang ngayon ay hindi nawawala. At gano'n nalugod ang Ama sa kanya. Sapagkat nakapasa siya. Nung hiningi ng Diyos si Isaac, actually, yung pamagat dito, a test of love. Tinis lang naman siya ng Diyos Ano ang testing doon? Pag binigay niya si Isaac sa Diyos, ang ibig sabihin, mas mahal niya ang Diyos kaysa kay Isaac. Ay, kung hindi niya ibibigay si Isaac sa Diyos, ang ibig sabihin, mas mahal niya si Isaac kaysa sa Diyos. At ang ibinigay ni Abraham si Isaac, ipinakita niya mas mahal niya ang Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, now I know that you love me because you obey my voice. And because of that, I will bless you so much. Bakit nagsuffer ang maraming kaluluwa na wicked, unbeliever, nang hindi kilala ang Lord? Na hindi nakapasok sa langit ang marami. At bakit marami anak ang Lord mula sa Bible pababa sa congregation? Sa lahat ng denomination, ang tagal na naglilingkod, nagsasuffer, hindi umuunlad. Alam niyo kung ano reason? Isa lang naman The issue is how much you love God. That is the issue. How much you love God. Hindi sapat na nagtuturo kang love, yung meaning sa Greek, agape, storge, phileo, eros. Nahalis lang yun Kundi gaano mo kamahal ang Diyos. Para ibigay sa Kanya lahat, gawin ang lahat para sa Kanya. That is the question. Kasi kung talagang mahal mo ang Lord, hindi mo siya pag-aantayin. Hindi mo pwedeng sabihin sa Kanyang ayoko. Si Pablo, alam niyang mamamatay siya, pero ang sabi niya, I go. Kasi mahal niya ang Lord. Alam niya na siya nakatalaga for martyrdom. He cannot say no to Jesus. Inawat siya ng mga anak niya, iniyakan siya, pinigil. Pero ang sabi niya, you cannot stop me. I have to go. Kung ang buhay ko ang stake dito, okay lang. I must go. I must obey God. Napakalayo po ng totoong Kristyanismo sa katotohanan ng pinapangaral ko sa inyo sa Kristyanismong kinalakihan natin, nakita at nag-i-exist ngayon. Alam niyo ba, mas marami sanang nagawa ang church, tayo, kung ang mga anak ng Lord ay talagang minahal si Jesus ng husto ng higit sa pera niya,
Trabaho niya, negosyo niya, pamilya niya, sarili niya, pinag-aralan niya, ambisyon niya. At gustong matamo sa buhay niya. Yun po yung problema. Yung paglilimit ng pag-ibig sa Lord ang naging daan upang lahat ng bagay na ginagawa natin at matanggap natin o matamo natin ay limitado lahat. Alam ni Abraham na kung hindi nagbigay ang Diyos ng Isaac, wala siyang Isaac. Ipapagdamot mo sa Lord. Pag sinabi kasing anak ka ng Diyos, hindi na tanong kung nasama ka roon sa financer of the gospel o end-time financer o end-time trillionaire o hindi. Pero pag sinabi anak ka ng Diyos, financer ka. At hanggang meron ka, ay gagamitin mo para sa karangalan niya. At kung binilis ka niya ng sobra-sobrang, ibig sabihin, hindi mo kailangang intayin yung ibang kapatiran na walang ganung kakayahan para mapunuan ang kakulangan. Kung ikaw mismo ay kaya mo ng bilin o tayuan at gastusan ng isang proyekto, gagawin mo kahit nag-iisa ka. Hindi hati-hatiin natin ito para ma-erase up yung pera. Nasa kakayahan ka naman eh. Bakit mo sila iintayin? Anyway, ang relasyon naman sa Lord ay personal. Ang ibig bang sabihin, kung hindi sila maglilingkod, hindi ka rin maglilingkod. Naintindihan niyo po ako? Hindi sila hayo, hindi ka rin hayo. That is not Christianity. Itong dwelling place na to, dapat matagal na itong tapos. Kung talaga yung pag-ibig na lahat, ibinigay sa Lord at inuna yung kalooban niyang gawin. Inulang itayo ang kaharian niya kaysa plano natin at gusto natin para sa buhay natin. Yun yung problema eh. We create a lot of problem, but the truth, we have no problem. We have only responsibility to love and to obey God. Yun po yung problema. So the more nag-create tayo ng sarili nating problema at binubuhay natin sarili natin, the more nalalayo po tayo sa biyaya. Kung susunod ka lang, hindi ka pa pinapanganak, lahat ng kailangan mo, nakaredy na. Anong sabi ni Haring David? Ako'y naging bata, ako'y naging pastor, ako'y tumanda, ako'y naging hari. Wala ako nakitang matuwid na nagutom. At yung mga anak at mga apoy na malimos at nagmukhang kawawa. Wala. At kung bakit hindi pa binibigay ng Lord yung mga dinidiserin yung mga trilyon na yan, sasakyan na yan, mga bahay na yan, kotse na yan, mga mansyon na yan, yung mga farm lot na yan, marami pang property na yan, sa dami ng prophecy na rin yung totoo lahat. It is simply because yung pag-ibig nyo sa Kanya hindi pa sakdal. At dahil kung ibibigay na sa inyo, kaagad yan ang hindi nyo pinakitang higit nyo siyang mahal. Sa lahat ng ito, anumang araw at oras na hingi niya, ito ibibigay ninyo, ay magiging prodigal son kayo. At yung iba po'y pinipilit niya po sa fasting ang isang bagay na kahit anong gawin niyang prayer and fasting ay hindi ibibigay ng Diyos. Sa panahong gusto mo. But believe me, pag minahal mo ang Panginoon ang sakdal na pag-ibig, sinimulan mo ngayon, kaya hindi ka maghingi, tulog ka o gising, babagyuhin ka ng biyaya. Isn't that so amazing? The church create her own problem. I was praying. The Lord visited me and said, son, you have no problem. They have no problem. Only responsibility. Sabi mo sa katabi, wala kang problema, responsibilidad lang. Yung pinoproblema mo sa buhay, trabaho ng Diyos yun. Ibigay mo sa Kanya at yung kaya niyang gawin, sobra pa sa gusto mong gawin. Lalo sabi namin ni nanay sa aming mga anak, lalo na sa dalawa, si Rapi hindi gaano eh. Meron man siguro, pero konti lang, parang na-attract lang siya ng mga kapatid niya. Pero namang earlier, si John, tsaka si Rachel, sila ang may malaking desire. Gusto naming yumaman. Gusto naming magkaroon ng negosyong malaki. Gusto naming maging multimillionaire para lahat ng need sa ministry aming tutustusan. Si Rachel pa ngayon, si Papa, ibibili ko ng mamahaling sasakyan, ibibili kong eroplano, ibibili kong mansyon.
Gusto ko yung buhay ni Papa habang siya'y bumabata ay lalo siyang sumasagana. Lahat ng mamahaling bagay ibibigay ko kay Papa. So yun po yung pinaabot nila sa aming mag-asawa. Sagot namin ni nanay ng hawak ng kamay, no! Sa Tagalog, no pwede. Alam niyo yung no pwede? Hindi pwede. Sabi nung dalawa, Pa, Ma, maglilingkod naman kami. Nagkakapamilya na kami. Hindi naman palaging kayo yung magbibigay ng kailangan namin. Lagi kami manghingi sa inyo. Pa, intindihin nyo, Ma. Alam niyo yung usapang pamilya na walang nag-aaway, bagamat hindi kayo nagkakaisa sa isang usapin. Ayun po yun. Sabi namin, tama naman kayo. Hindi naman namin isusupply lahat ng kailangan nyo. Sama nating sumasalangit tayo tumingin. Sumunod kayo, He will supply all your needs. At pagka kayo sumunod naglingkod ng totoo, hindi na namin kayo bibigyan. You will bless Papa. You will bless Mama. And the more you bless us, and the more God bless you. Ang pumalakpak mga tao rito. Ay di pumasok si nanay. Nanay, matalino. Sabi niya, mga anak, makinig kayo sa akin. Grabe. Kinig yung 3 bata. Si Rapi, gaganong-ganon lang yun. Kasi kay Rapi, wala kang problema eh. Kumbaga, nung maliit si Rapi, kahit puro tubig pa, mo kay Rapi, okay lang. Pero pag si John, puro tubig, tapos walang konting gatas, wah! At si Rachel, tapos may gatas, walang asukal, pero konti, tapos puro tubig, wah! Si Rapi, kahit puro tubig lang yan. Nasaya si Rapi. So, sabi nanay, mga bata, makinig kayo sa amin. Magpapakahirap kayo. Ang laki-laki ng ministeryong ito. Sino gusto niyo magmana nito? Ikaw, Jonjo, kaya kakain nilabas ng Diyos. Kaya ka nga pinangalalang Renato Carrillo Jr. kasi susunod ka sa yapak ng Papa mo. Bigay ka ng Diyos. Sabihin, ministeryong ito dapat pamahalaan ninyo, katawang namin at ang mga anak ng Tatay Apostol. Ikaw, Rachel. Kaya nga binigay sa yung pangalan, Rachel. Princess in the house of God, a precious lamb. Kaya nga, nung bata ka pa, nilihans ka lang siyam na propetisa sa sinapupunan ko. Sa tiyan ko pa lang, anointed ka na. Kaya worshiper ka. Dapat yung anointing mo, nilalakaran mo. Yung pagiging prophetess mo, marami kang vision at dreams na kinakwento mo sa amin, hindi namin sinishare, pero lahat yun totoo. Nga, ilang ulit ka nakutap sa langit, 2, pero hindi namin sinasabi sa church. Pero alam namin totoo lahat yun. Pati si Prince Joseph. Dapat nilalakaran niyo yan. Sabi ni Rapi, sumunod na kayo, John. Rachel, sunod na kayo. Sabi ni Rapi, Pa, ako, huwag po kayong mag-alala hanggang may kusina, magluluto ako. Kahit sa Ministry of Health siya, masaya siya. Sabi ni nanay, ba't kayo magpapakahirap? Itong lahat ng binigay ng Lord sa amin, sino mamamahala nito? Kanino namin ito iiwan? Ibig ito mararapture kaming buhay. Kanino? Di ba sabi ng Bible, a good man leaves an inheritance to his children and children. Paano yung mga anak ninyo, mga apo namin? Kaya gano'ng karami ang kasama yun doon sa children's children. Kaya kalimutan ninyong lahat yan. Ano pang hinahanap niyo na pera? Ito, naglilingkod tayo, nagbibiyahe tayo. Buong mundo na iikot natin. O pag nagtrabaho ikaw mamamasahe lang sarili mo. Hindi ganun kadali. Dito, lahat ng needs natin pinoprovide ng Lord. Ano po ang kinukwento ko rito? Kasi tayo mga magulang, dapat ganyan tayo. Ini-insist natin sa kanila yung pag-ibig sa Lord, hindi doon sa material na bagay. Yung kahalagahan ng pagkaunawaan nila na lahat ng kailangan natin nasa kamay ng Diyos at kahit anong gawin natin, pag hindi natin siya minahal, kahit magsipag tayo, walang mangyayari sa atin. Kaya cum laude ka pa riyan, kaya maglibot ka sa buong mundo, mapapagod ka lang.
Dahil lahat ng kailangan natin, isa lang ang panggagalingan. Sabi mo sa katabi mo ng malakas, si Jesus lang. Kaya yung kakulangan ng totoong pag-ibig sa Lord, yan po yung problema. Kung bakit ang gawain ng Diyos, mabagal umusad. Hindi po pera ang problema. Pag-ibig sa Lord, kaya wala silang pera. Kasi pag mahal mo ang Lord, hindi mo na kailangang hingian pa. Pag nakikita mo isang bagay at may pangangailangan, alam mong isa ka roon sa tinawag ng Lord at anak niya at mahal mo siya, magkukusa ka. May mga kota-kota na yan, dapat wala na yan eh. Napipilitan lang tayo maglalagay ng mga kota na yan kasi dyan nasusubo kung mature na kayo o immature kayo, tumaas na yung page nyo, hindi pa tumataas, mabilis na yung pagsunod nyo, hindi pa rin kayo nagbabago. At kung saan nyo kayang sumunod, doon natin kayo inaabot. Yun yung ibig sabihin. But the truth, wala naman talaga tayong problema sa buhay, responsibilidad lang. Lahat ng kailangan natin ay obligasyon niya. Sabi ko, lahat ng kailangan natin, obligasyon niya. Amen. Kung yung mga ibon niya, pinakain niya. Gaano ba karami ibon sa buong mundo? Meron ba kayo idea kung gaano karami? Hindi mo sinabi, ang pinakain niya lang ibon, mga Pilipino at Amerikanong ibon, hindi. Lahat daw po ng ibon, pinakakain ng Diyos. Ikaw pa, na like Jesus, gugutumin niya. Kaya kung bakit nawalan tayo ng maraming bagay, kasi yung pag-ibig natin sa Lord, limitado. At minsan, lulubog, lilitaw. Kung hindi pa ako natutong sumunod sa Lord, o di siguro yung radyo natin, hanggang ngayon isa lang. Wala tayong mga telebisyon. Pero dahil sa pag-ibig sa Lord, we must do it. At ay problema natin na wala nagmahal sa Diyos ang nagtiwala at sumunod sa Kanya, ang nabigo at napahiya. Ako, kung ilalatag ko rito yung trilyon ko, para sa akin, walang kabuluhan. Pero kung yung glory ng Diyos at kapuspusan ang sa akin, yun ang makabuluhan. Kailangan tanggapin natin ang katotohanan, we are not here to eat and to drink. For the kingdom of God is not eating and drinking. We are here to live in peace, in joy, and righteousness. And to manifest the fullness of Christ's life. And to do Christ's work. And to show to the world and to the church Christ's ministry. Kasi ang daming ministry ngayon, hindi naman Christ's ministry. It's only a ministry. Ang Christ ministry, supernatural. Yun ang totoong Christ ministry. Yun ang totoong biblical ministry, supernatural. It is a ministry of signs, wonders, and miracles. It is a ministry where the manifest glory of God is so real, so tangible, so alive. Sabi kasi na maraming mga anak ng Lord sa iba't ibang fellowship, ako, pag trilyonaryo na ako, mayaman na ako. Ito, bibigay ko to sa Lord. Good idea. But only an idea. Hindi mo kailangan yumaman para ibigay ito sa Lord Kung ano meron ka ibigay mo at siya ang bahala sa gusto mo mangyari sa buhay mo. Ako, galing ako sa kalsada. Wala lahat. Naglalakad ako, makapaglingkod lang. Alam kong lumangoy sa baha, makapag-follow up lang. Alam kong tumakbo sa kalsada, makapag-airing lang sa radio. Alam kong mag-isa sa gitna ng pagtanggi sa akin ng so-called genuine body of Christ nang walang hinanakit at walang sama ng loob. Kaya hindi ako na-hospital kahit minsan. Ito na ako ngayon. Isa lang naman ang puhunan natin And son, teach them to love me. Yan ang puhunan natin. Dahil pag talagang minahal mo si Jesus, you will serve Him. You will always worship Him and you will obey Him. At ang outcome ng buhay mo, you will be like Him. Ako, mahal ko ang church, God knows. Ilang araw niya lang akong kinakausap about the church, the wedding dress. Hindi ko alam kung may tuturo ko ito rito, I don't know. But for 2 days, I was moved by the Spirit. Kahit nandito na nga ako hindi ko na mabilang kung pang ilang araw na yan. Kahit natutulog ako, dina-download ng Holy Spirit sa Spirit ko yung salita.
church, 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 church. Sa lahat ng bagay na nagaganap sa buong mundo, ang mata ng Lord, una sa lahat ay wala sa Middle East. Shocking po ito sa maraming churches, sa mga theologian at lovers ng Israel. But that is the truth. Recently, may giyera ngayon sa Gaza, sa Israel, at siya po'y mag-spill out sa maraming bansa. Pero una sa lahat, ang mata ng Diyos, wala ron. Kahit maraming namamatay araw-araw, young and old, innocent or guilty. E tatay, nasa lang mata ng Diyos, lalo si Jesus, nasa iyo. Nasa church, nasa bride. Dahil tayo lang ang solusyon upang lahat na nangyayari sa mundo ay mabago. Tayo ang susi. Kaya kung sasama po tayo sa kamangmangan na maraming kapatiran, puro balita, puro usapan, gera na naman, ito yung casualty, ito yung sabi ng UN, then you grieve the Lord. Nagdagdag ka pa ng grieving sa Lord. We are the salt and the light of the earth. Always remember, pag may nagaganap sa buong mundo at ang krisis ay laganap, ang unang-unang tinitingnan ng Diyos at hinahanap ay ikaw, ako, tayong lahat, ang body of Christ. Dahil tayo lang ang mag-aasin sa Kanya para hindi siya mabulok. Tayo lang ang mag-iilaw upang ang dilema ay mawala. Wala nang iba. Si Paul, ang dala niya lang pag-ibig kay Jesus. Pero ang buong mundo, binaligtad niya. Isa sa amazing statement ni Paul ay yung maraming ulit na pwede siya magpumunta ng Rome. Kahit si King Agrippa, tsaka si Governor Felix, nag-usap yung huling hearing ni Paul. Sabi nila, itong taong to, kung hindi ito naghabol kay Caesar, pwede na itong mapalaya, wala naman itong kasalanan. Can you imagine? Sinabi ng king, ng governor, they have the power to acquit Paul. Instantly. Tanggalin lahat ng charges sa kanya at siya gawing freeman. Pero sabi nila, kasi naghabol to kay Caesar, kaya we will send him to Caesar. Pero kung hindi siya naghabol kay Caesar, ngayon pa lang pwede na siyang lumaya. Isipin niyo yun. Bakit pinilit ni Paul na magpunta ng Rome? Napasel po yung King Agrippa at saka yung Governor Felix. Kasi, yun ang utos ni Jesus. You must come to Rome and preach me to the emperor. Kita niyo yung pag-ibig yan. Living like Jesus talaga siya. Pwede niya iligtas sarili niya, pero He chose to die for Jesus. Ganun din ang Lord. Di ba, inaray siya ron sa John 18, sabi niya, bakit ang dami niyong huhuli sa akin? Araw-araw ko nagtuturo sa templo. Pero dahil ang kasulatan ay dapat maganap, so, dapat siyang mangyari. At nung sinaktan ni Peter, si Malco, at pinutol yung tenga, yung kanang tenga, inawad siya ng Lord. Sabi, Peter, don't do that. Hindi mo ba alam, ang nabubuhay sa karahasan ay mamamatay sa karahasan. Ang nabubuhay sa tabak ay mamamatay sa tabak. Hindi mo ba alam na may kakayahan akong tumawag ng 12 legions of angels? That is 72,000 angels. Kasi isang legion ay 6,000. 6 times 12, 72,000. Para iligtas ako. So, pwedeng maligtas ang Lord. No one can arrest Him kung ginusto niya. So, ang ginawa niya, ipinulot yung tenga ni Malco na nahulog sa garden, kinuha. Dinikit sa tenga niya at pinagpray at ito'y muling nahil at nabuo. At siya'y sumama peacefully sa lahat ng humuli sa kanya. Itong klaseng pag-ibig na to, tinuturmin si Satan ito. Pwede mo iligtas sarili mo, you choose to die. Yan po yung amazing love. Kaya I will not apologize. Ang daming magagaling sa so-called sa body of Christ, bishop, pastor. Ang dami niyang sinasabi, dami niyang pinapaliwanag, dami niyang event na kinukwento, teaching, narating niya, sinamahan niya, nakausap niya, nakapulong niya.
Pero pag tinitingnan ko yung Bible ko, yung teaching ni Jesus sa akin for the past 38 years, at yung buhay ng mga apostol na nilakaran ng buhay ng Lord na tinutularan ko at pinipil ko ipatulad sa inyong lahat, umiiling yung ulo ko. Alam niyo ang sagot ko? Nonsense. A waste of time. Useless. Ito, hindi ako nagpapatawa. Dinggin niyo ang Holy Spirit. Pag lagi kang kulang, siya sa atin mo pag-ibig mo sa Lord. Yan lang ang sagot. Pag kulang ka sa totoong pag-ibig sa Lord, lagi kang kulang. Pag sakdal ang pag-ibig mo sa Lord, kay tulog ka o gising, kaya anong mangyari sa mundo, aapaw ka sa biyaya. Sabi mo sa katabi mo, you have no problem. Only responsibility. At ito pa po yung pinakamabigat dito tatay, napatunayan ko ng mas mahal ko ang Lord sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga anak ko, sa hipag ko, sa biyanan ko, sa tiyahin ko, chewing ko, sa pinsan ko. So ano pa tatay? Napatunayan ko na ang lahat ng ito. Then, okay. Bakit hindi pa ako nabibilis tatay kagaya ng blessing na naranasan nyo ni nanay? Di tuloy natin yung pagbabasa para makuha mo yung sagot. Matthew 10:37, he who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Ayun. Higit mong minahal ang Lord kaysa sa tatay mo, nanay mo, asawa mo, anak, magulang, kapatid, tiyahin, tiyuhin. Pero paano yung sarili mo? Sabi ni Jesus, dapat pati sarili mo itatwa mo. Kasi higit mo ngang mahal ang Lord kaysa nanay at tatay mo, boyfriend, girlfriend mo, kamag-anak, tiyahin, pero yung sarili mo, mahal mo pa rin. At minsan 50-50 kayo ng Lord. Paano yun? Ngayon sabi niya, dapat pati sarili mo. Wag mong mahalin ang higit sa akin. Gamitin mo lang yung sarili mo para mahalin ako ng gusto. Hindi kita niligtas para mahalin yung sarili mo. Niligtas kita para mahalin ako ng gusto at malaman ng mga tao na pag ako'y minalin at kanilang tagapagligtas, hindi sila magsisi at yung tunay na kahulugan ng buhay, mararanasan nila. Paano ba natin malalaman, tatay, kung buhay pa ako? Pag hindi nasunod yung gusto mo, ano reaksyon mo? Galit ka ba? Nakangiti ka ba? Nag-hallelujah, glory to God ka. So, yun. Pag hiningi ng Lord ng lahat ng meron ka, alam mo namang dapat mong ibigay, hindi mo ibinigay, ano ngayon reaction mo kung hindi ka benelize ng Lord? Ngayon, halimbawa, sister, hiningi si brother. Si pastor, hiningi, pastora, ano ngayon? Wala sumasagot. Ayan. Hiningi yung kotse mo. Ano to ngayon? Anong pakiramdam mo ngayon? Wala sumasagot. Ninindihan niyo po ako. Ayun po yung problema noon. Paano kung hindi nasunod gusto mo? Ano na reaksyon mo ngayon? Paano kung dinilay niya lang 10 taon yung prophecy na magiging trilyonaryo ka? Ano ka na ngayon? Paano natin malalaman kung buhay ka pa o patay ka na? Ano reaksyon mo pag pangit ang nangyayari? Magpapakatapat ka pa ba? Tutuloy ka pa ba? Alam niyo, na-discover ko, isa sa pinakamalaking kalungkutan ng Lord, yung nagdadamo tayo sa Kanya. Grabe yung lungkot niya ron. Kasi yung pinagdadamot natin sa Kanya, maliit o malaki, pagpapakita, mas mahal natin ito kaysa sa Kanya. Sipin mo, pinagdamot mo sa Lord, 1 milyon. Ganun lang ba yung value ng Lord? Mas lesser pa? Mas mahalaga sa iyo ito. Paano kung 50,000 lang yung pinagdamot mo? Yung value ba ng Lord, mas lesser sa 50,000 or even equal? Kakalungkot yun. Kasi higit mong pinili si brother o sister kaysa sa Lord, ibig mo bang sabihin, yung value ng Lord ay kagaya lang ng value ni brother at saka ng sister? Masyadong nakakalungkot yun. Tapos higit mong pinili yung negosyo mo, yung ari-arian mo. Ang ibig mong sabihin, yung value ng Lord, kagaya lang ng negosyo mo at ari-arian mo. Nakakaiyak yan. Higit mong pinili yung lupa mo kaysa sa Lord. Ang ibig mong sabihin, yung value ng Lord, kagaya lang ng value ng lupa mo o mas lesser pa? Nakakahiya. Nakakaiyak.
Nakakalungkot. Ako, wala akong iwan sa mundong ito. Kung ang magiging stake ay mawawala ang glory ng Diyos. Payag akong mawala ng lahat. Matamo ko lang yung buong kapuspusan ng kalawalhatian ng Diyos. You know why? Ayun kasi ang magdadala ng kaligtasan sa buong mundo eh. Wala na pong iba. Ako, nasasabik ako, isang araw, makita ko pa lang kayo lumalakad sa mga bayan ninyo. Nabalita nga yung mga pilay, gumagaling, yung bulag nakakakita. Walang preaching. Mangyayari yun. Pag yung pag-ibig nyo sa Lord, sakdal na. You will be filled with all the fullness of God. Makita lang kayo ng kamag-anak nyo kahit walang preaching, luluhod na, convicted na, magre-repent. Walang discourse, walang argument, wala lahat. I'm looking forward to that precious experience. Kasi yun talagang nag-aantay sa atin eh. If it is not, we are not here. The reason why we are here because iyon talaga ang pupuntahan natin. Ako, naranasan ko na yun pero hindi ako satisfy eh. Hindi rin ako nananalangin makotap ako sa langit para maipakita ko yung langit eh. Ang gusto ko yung Diyos sa langit ang bumaba para hindi na ako umakyat sa langit, siya yung bumaba sa lupa para hindi ako mapagod sa pag-akyat. Inindihan niyo yun? Hindi pa natatamunan, George, yung nararamdaman ko eh. Wala siyang understanding sa feeling na yun. O kahit kalahati ng porsyento ng naintindihan ko, hindi niya naintindihan. Inuulit ko noon ko pa, sinabi't ulitin ko, masarap mabuhay kay wala ka ng lahat ng bagay na kasama si Jesus na may malinis na puso na pinagharian ng Diyos. Kumakain ka, katabi mo, Lord. Umiiyak ka dahil sa presensya nagmamanifest. Sumusubo ka, hindi mo siya sinusubukan, pero ando doon siya sa tabi mo, umiiyak ka. Nakapikit yung mata mo, yung ulo mo nasa unan, pero yung revelation dinadownload niya sa spirit mo. Dinidikta niya, dinadownload niya sa spirit mo. At kinabukasan yun ang sasabihin mo sa lahat. Anong klaseng buhay yun? Walang kagayang buhay. Iti-trade-in ko ba yan sa lahat ng bagay na meron ng mundo? Of course not. Ano Amerika, ano Europe, ano buong mundo? May gaganda pa ba sa langit? Impakang langit, wala rin kagandahan kung wala si Jesus doon. Kaya nga siya bumaba eh. Iniwan ng langit, tanahan sa atin para ipakita sa atin ang kagandahan ng langit kahit ala tayo ron sa pamamagitan niya. Hindi mo kailangan problema. Kasi sabi ng marami, hindi naman man siya ng bahay ko, kaya hindi ako makapag-pray. Purihin ng Panginoon, bahay namin sa CBS late na kwarto. Ito, ganito lang, almost ganyan lang kalaki, tapos may papag dyan. 8 oras ako dyan araw-araw. Diyan ako tutulog. Hindi ko alam kung paano ako nakaluhod dyan. Walang labasan yan araw-araw. Alam na mga kasama namin sa CBS yan. Langit sa lupa yun. Wala naman yan sa laki ng bahay mo eh. Ibig hindi ko sinasabing wag malaki bahay mo at masama kung malaki bahay mo. Nasa puso mo yan eh. Nasa pag-ibig mo sa Lord yan. Yung bang kahit siya ka pumunta, damandama mo, ang Lord, buhay na buhay. Mas nararamdaman ko pa nga siya kaysa sa hangin eh. Kagaya kagabi, lumabas ako dyan sa garden. Tapos sumabol si nanay. Walang hangin sa paligid ko. Hindi ko nararamdaman. Pero yung presensya ng Diyos, damandam ako, nakabalot sa akin, umiiyak ako. Anong klaseng buhay yun? Anong klase yun? Meron bang kapalit yan? At nung dumating si nanay, umupuro sa may kubo. Sabi ko, love, the Lord is here. He is here. Amen. Hindi ko alam kayo, pero ako, hindi ipagpapalit yung ganyang karanasan sa anumang kayamanan ng mundong to. If it costs me everything, if I lose everything, I will obey. Ang importante si Jesus, ang reward. Malungkot ang Lord. Marami nagbibigay pero hindi mabless ng gusto. Kasi ang motivation, hindi totoong pag-ibig sa Kanya. Ang totoong pag-ibig sa Lord, hindi nangangailangan ng encouragement at ng exhortation.
Ang totoong pag-ibig sa Lord ay voluntarily. Willfully. Ito kaya nyo na itong tanggapin at intindihin. Lagi sinasabi ng mga alang natin, narinig ko tinig ng Lord. Sabi niya, ibigay mo ito, binigay ko. Mabuti po yun. Pero lalalim po tayo ng husto. Nagpas tayo rito. Ang pag-ibig sa Lord, kaya wala kang narinig na tinig sa Kanya, pag nakita mo pangangailangan, magkukusa ka. At ang bagay na yan ay totoo. Nagsalita siya, narinig mo tinig niya para turuan kang sumunod at subukin yung pagsunod mo. Pero pag naging kagaya ka ng Panginoon, hindi mo na kailangang marinig ang tinig niya kung magbibigay ka. Ikaw ang magpapasya kung gaano mo siya kamahal. Parang ganito mag-asawa. Mag-asawa. Sabi mong mahal mo asawa mong babae, kailangan niya pa bang magsabi sa iyo na kailangan niya ng pera? Gusto niya itong alahas na to? Eh kung mahal mo siya, hindi niya na kailangan magsalita o manghingi sa ikaw ang magkukusa, especially nasa kakayahan ka. Ang kausap dito. Kaya niya nang tanggapin yan. Sabi mo sa katabi mo, I see Jesus in you. You are a blessing. You are like Jesus. Amen. Dapat araw-araw niyong narinig ang tinig ng Diyos. Pero kahit hindi mo narinig ang tinig niya, pag minahal mo siya ng gusto, lahat ng say tinalaga mo sa Kanya, kaya wala kang marinig sa Kanya, pero alam mong kailangan ito sa gawain niya, ito yung magbibigay ng karangalan sa Kanya at magiging daan ng kaligtasan ng Pilipinas at buong mundo, magkukusa ka. Bigyan ko po kayo halimbawa. Nung nabanggit sa akin ni nanay, nung pumunta kami rito ng Monday, sinalubong nga kami ng Holy Spirit. Kinuwento ko lang sa inyo kagabi. Sabi ko, mga magkano po ba yung gagastosin dito sa Kisame na to? Sinabi ni nanay yung amount. Sabi ko, kako may 1 million ako ibibigay ko sa kanya. So yun po yung ibig sabihin na nagbo-volunteer ka. Hindi ko narinig tinig ng Lord. Nakita ko yung pangangailangan. Nataon na yung 1 million na yun, napahawak ko kay nanay, sabi ko sa kanya kanina, ready mo yan sa Sunday, ihulog natin para dito sa Kisame. At hindi pa tapos yun. So yun yung ibig sabihin. Hindi ko kinakailangan intayin tinig na lang, anak, bigay mo yan. At kung medyo mababaw ka pa dyan, buhay ka pa sa sarili. Lord, is it you? Ay tatanong ka pa, Lord, is it you? Sabi na, it's me who have warmed your heart. Nangingiti marami rito. Ganun po kasimple yun. Meron ka, nakita mo pangangailangan, kailangan ka ba bang kausapin ng Lord? Kaya ka nga binilis Iba yung sumusunod kahit alang narinig. Doon sa sumusunod kasi, nautusan. Iba yung nagkusa sa inutusan. At salamat ang lahat na nandito ay like Jesus, nagkukusa, hindi inuutusan. Anong ko si nanay? Sabi ko, laki-laki ng gastos dito. Tapos tinignan ko yung record ng dwelling place. Sabi ko, Diyos ko, ito lang yung naibibigay na pera. Sabi ko, paano tumatakbo to? Sabi ko kay nanay, sabi niya pa, yung lahat ng blessing ko nilagay ko rito. Narinig mo ba tinig na Lord? Hindi. Ako nagkusa. Hindi siya humingi ng blessing. Kusa siyang binibless ng Lord. Ang talaga nagmamahal sa Kanya, gawain niya at kalooban niya, ay nagkukusa. At pag may nakitang kakulangan, siya ay nagbo-volunteer na ang kakulangan, punuan. Ngayon sabi ng marami, hindi, tatay, pag naging trilyonaryo na ako, napakayaman ko na. Walang problema, lahat ng inay gagawin ko.
Hindi ako naniniwala. Kasi, ang concern ko, baka pag dumami na pera mo, lalong makalimutan mo si Jesus. Kasi yung kukunti pa nga lang, nakakalimutan mo na siya eh. Paano pag madami na? Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.